Masayang may bahagi ng Life Basics ang Tagalog na bersyon ng The Richest Man in Babylon ni George S. Clason. Ito ang ikatlong bahagi, mag-relax at mag-enjoy sa pakikinig. Alam ko ang isang manggagawa ng sandalya na ang pangalan ay Anson. Nagpaliwanag siya sa akin kamakailan lamang na bawat linggo sa loob ng 8 taon, nag-iwan siya ng 2 piraso ng pilak sa kanyang nagpapautang ng pera. Kamakailan lamang, nagbigay ang nagpapautang ng pera sa kanya ng 1 talaan kung saan siya ay lubos na nagagalak. Ang kabuuang halaga ng kanyang mga maliit na deposito, kasama ang kanilang upa sa karaniwang rate ng 1/4 ng kanilang halaga para sa bawat 4 na taon, ay naging 1,040 piraso ng pilak. Ngayon, siya ay lubos na nagagalak sa kanya palalong sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng aking kaalaman sa mga numero. Sa 12 taon pa, kung siya ay magpapatuloy sa kanyang regular na deposito, 2 piraso ng pilak bawat linggo, ang nagpapautang ng pera ay magkakautang na sa kanya ng 4,000 piraso ng pilak. Isang karapat-dapat na kakayahang pangkabuhayan para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tiyak na kapag ang gayong maliit na bayad na ginagawa sa regularidad ay nagdudulot ng gayong mapapakinabang na mga resulta, walang tao ang maaaring hindi magbigay ng proteksyon para sa kanyang katandaan at proteksyon ng kanyang pamilya. Kahit gaano kaganda ang kanyang negosyo at mga investisyon, nais ko na maaari kong sabihin pa ng higit pa tungkol dito sa aking isipan. May pananampalataya ako na isang araw, ang mga lalaking may matalinong pag-iisip ay makakaimbento ng isang plano upang mapanatili laban sa kamatayan. Nais ko na maaari kong sabihin pa ng higit pa tungkol dito sa aking isipan. May pananampalataya ako na isang araw, ang mga lalaking may matalinong pag-iisip ay makakaimbento ng isang plano upang mapanatili laban sa kamatayan, kung saan ang maraming tao ay magbabayad ngunit isang kaunting halaga ng regular. Ang kabuuang ginagawa ang isang magandang halaga para sa pamilya ng bawat miyembro na lumipas patungo sa paglalaylay. Ito ay nakikita ko bilang isang bagay na kagustuhan at maaari kong lubos na irekomenda, ngunit sa kasalukuyan, ito ay hindi posible sapagkat dapat itong umabot sa labas ng buhay ng anumang tao o anumang kasosyo upang mapatakbo. Ito ay dapat nakatulad ng matibay na trono ng hari. Balang araw, ako ay naniniwala na ang ganitong plano ay magaganap at magiging isang malaking pagpapala sa maraming lalaki, dahil kahit ang unang maliit na bayad ay gagawing maginhawa ang isang maayos na kapalaran para sa pamilya ng isang miyembro kung siya ay mamatay. Ngunit dahil tayo ay nabubuhay sa ating sariling panahon at hindi sa mga araw na darating, dapat tayong kumuha ng pakinabang sa mga paraan at paraan ng pagtatamo ng ating layunin. Kaya't inirerekomenda ko sa lahat ng lalaki na sila, sa pamamagitan ng mga matalinong at mabuting iniisip na paraan, upang magbigay ng proteksyon laban sa isang payat na pitaka sa kanilang mga taong matanda na. Para sa isang payat na pitaka, sa isang lalaki na hindi na kayang kumita, o sa isang pamilyang walang kanyang ulo, ay isang malungkot na trahedya. Ito nga ang 5 lunas para sa isang payat na pitaka, magbigay ng maaga para sa mga pangangailangan ng iyong lumalaking edad at proteksyon ng iyong pamilya. Ang 7 lunas, dagdagan ang iyong kakayahan na kumita. Ngayong araw, ako ay nagsasalita sa inyong mga mag-aaral ko tungkol sa isa sa pinakamahalagang lunas para sa isang payat na pitaka, ngunit hindi ako magsasalita ng tungkol sa ginto, kundi tungkol sa inyong sarili. Sa mga lalaking nasa ilalim ng mga robes ng maraming kulay na nakaupo sa harapan ko, magsasalita ako sa inyo ng mga bagay na nasa loob ng isip at buhay ng mga lalaki na gumagana para sa o laban sa kanilang tagumpay. Kaya't ang aming pusa ay nagsalita sa kanyang klase sa 7 araw. Kamakailan lamang, lumapit sa akin ang isang batang lalaki na humihingi ng pautang. Nang tanungin ko siya kung ano ang dahilan ng kanyang pangangailangan, siya ay nagreklamo na ang kanyang kita ay hindi sapat upang bayaran ang kanyang gastusin. Kaya't ipinaliwanag ko sa kanya na sa ganitong kaso, siya ay isang mahirap na customer para sa nagpapautang ng pera sapagkat wala siyang labis na kakayahang kumita upang bayaran ang pautang. Ano ang kailangan mo, batang lalaki? Sinabi ko sa kanya, kumita ng higit pang mga barya. Ano ang ginagawa mo upang madagdagan ang iyong kakayahang kumita? Ang lahat na aking magagawa, niya ay sumagot ng 6 na beses sa loob ng 2 buwan. Lumapit ako sa aking Panginoon upang humiling ng aking sahod, ngunit walang tagumpay. Walang tao ang maaaring pumunta ng mas madalas kaysa diyan. Maaari tayong ngumiti sa kanyang simpleng kabaitan, ngunit mayroon siyang isa sa mga pangunahing kinakailangan upang madagdagan ang kanyang kita.
Sa kanyang loob, may malakas na kagustuhan na kumita ng higit pa, isang wasto at pinupuri ang kagustuhan na sumusunod bago ang pagtatagumpay. Ang kagustuhan mo ay dapat na malakas at tiyak. Ang pangkalahatang kagustuhan ay mahina lamang na pagnanasa para sa isang tao na nais maging mayaman. May kaunting layunin para sa isang tao na nagnanais ng 5 piraso ng ginto. Ito ay isang konkretong kagustuhan na kanyang maaaring pagtuunan ng pansin. Pagkatapos niyang suportahan ang kanyang kagustuhan para sa 5 piraso ng ginto, ang lakas at layunin upang makamit ito, sa susunod maaari niyang hanapin ang katulad na mga paraan upang makakuha ng 10 piraso, at pagkatapos ay 20 piraso, at mamaya, 1,000 piraso. Tignan mo, siya ay naging mayaman sa pag-aaral na at tignan mo, siya ay naging mayaman sa pag-aaral. Na kumuha ng kanyang isang konkretong maliit na kagustuhan, ay nag-train siya sa kanyang sarili upang kumuha ng isang mas malaking isa. Ito ang proseso kung saan ang yaman ay nakakalikom una sa maliit na halaga, pagkatapos sa mas malaking mga halaga. Habang ang isang tao ay natututo at nagiging mas kaya, ang mga kagustuhan ay dapat na simple at tiyak. Sila ay nagpapatalo sa kanilang sariling layunin kung sila ay masyadong marami, masyadong nakakalito, o labag sa kakayahan ng isang tao na gawin. Habang ang isang tao ay pinakamabuti ang kanyang sarili sa kanyang tawag, kahit na ang kanyang kakayahan na kumita ay nadidagdagan sa mga araw na iyon. Noong ako'y isang mapagpakumbabang manunulat na nag-uukit sa putik para sa ilang piso bawat araw, napansin ko na ang ibang manggagawa ay gumagawa ng higit sa akin at mas mataas ang sahod. Kaya't naisip ko na hindi ako dapat mas lampasan ng sinuman. Hindi rin nagtagal bago ko natuklasan ang dahilan ng kanilang mas malaking tagumpay, mas interesado sila sa kanilang gawain, mas nakatuon sa kanilang tungkulin, at mas matiag ang nagpupursage sa kanilang pagpupursage. At masdan, bihira na lamang ang lalaki na makakaukit ng mas maraming tableta sa isang araw kaysa sa akin ng may karampatang bilis. Ang aking nadagdag ang kasanayan ay pinararangalan, at hindi na kinakailangang magpakayod ako ng 6 na beses sa aking amo upang humiling ng pagkilala. Ang mas marami nating alam na karunungan, mas marami tayong maaaring kitain. Ang aking nadagdag ang kasanayan ay pinararangalan, at hindi na kinakailangang magpakayod ako ng 6 na beses sa aking amo upang humiling ng pagkilala. Ang mas marami nating alam na karunungan, mas marami tayong maaaring kitain. Ang taong nagnanais na mas marami pang matutunan sa kanyang kasanayan ay lubos na pararangalan kung siya isang manggagawa sa kanyang gawaing sining, maaari siyang maghanap ng mga pamamaraan at kasangkapan ng mga pinakamatates sa parehong linya. Kung siya'y nagtatrabaho sa batas o sa paggaling, maaari siyang makipagkonsulta at magpalitan ng kaalaman sa iba pang mga katulad niyang propesyonal. Kung siya'y isang mangangalakal, maaari siyang laging maghanap ng mas mahusay na kalakal na maaaring mabili sa mas mababang presyo. Lagi naman nagbabago at umuunlad ang mga gawain ng tao sapagkat ang mga taong may matalinong isip ay naghahanap ng mas malalim na kasanayan upang mas mabuti nilang mapagsilbihan ang mga taong umaasa sa kanilang patronato. Kaya't inuudyok ko ang lahat ng tao na maging sa unang hanay ng progreso at huwag manatiling nakatayo lamang upang hindi sila maiwanan. Maraming bagay ang nagbubunga ng masaganang karanasan ng isang tao tulad ng sumusunod. Isang tao ay dapat gawin kung iniingatan niya ang kanyang sarili, dapat niyang bayaran ang kanyang mga utang ng may lahat ng kasiyahan sa kanyang kapangyarihan, hindi bumibili ng hindi niya kaya bayaran. Dapat niyang alagaan ang kanyang pamilya upang sila'y maganda ang loob sa kanya. Dapat siyang gumawa ng isang testamento na nakatala upang kung sakaling tawagin ng mga Diyos ay magawa ang tamang at karangalang pamamahagi ng kanyang ari-arian. Dapat siyang magpakita ng habag sa mga taong nasaktan at nabagabag ng kamalasan at tulungan sila sa loob ng karampatang limitasyon. Dapat siyang gumawa ng mga gawa ng kabaitan sa mga mahal sa kanya. Kaya't ang 7 at huling lunas para sa isang payat na pitaka ay ang linangin ang iyong sariling kakayahan, mag-aral at maging mas matalino, maging mas bihasa, gawin ang lahat upang igalang ang iyong sarili, sa gayon ay magkakaroon ka ng kumpiyansa sa iyong sarili upang makamit ang iyong mabusayang pinag-isipang mga hangarin. Ito nga ang 7 lunas para sa isang payat na pitaka na mula sa karanasan ng isang mahabang at matagumpay na buhay ay aking ipinapanukala para sa lahat ng mga tao na nagnanais ng kayamanan. Mayroong higit pang ginto sa Babilonya, aking mga estudyante, kaysa sa iyong iniisip. Mayroong kasaganaan para sa lahat.
Kaya't lumabas ka at gamitin ang mga katotohanan ito upang ikaw ay umunlad at yumaman, tulad ng iyong karapatan. Lumabas ka at ituro ang mga katotohanan ito upang ang bawat marangal na alipin ng kanyang kadakilaan ay makakasama rin ng maluwag sa saganang yaman ng ating minamahal na lungsod. Pahina 4. Pakilala sa dayosa ng mabuting kapalaran, hugot ng mga Babilonyanong kasabihan, kung ang isang tao ay swerte, hindi maaaring malaman ang posibleng lawak ng kanyang magandang kapalaran. Ilubog mo siya sa Euphrates at malamang nalalanggoy siya palabas na may perlas sa kanyang kamay. Ang pagnanais na maging swerte ay pangkaraniwan. Bilyon-bilyong taon na ang nakakalipas sa mga dibdib ng mga tao sa sinaunang Babilonya tulad ng sa mga puso ng mga tao ngayon. Lahat tayo ay umaasa na mabiyayaan ng kapilyuhan ng mabuting kapalaran. Mayroon bang paraan na maipapakita natin sa kanya hindi lamang ang kanyang mapanagutang pansin kundi ang kanyang maluwag na biyaya? Mayroon bang paraan upang maakit ang mabuting kapalaran? Ito ang tanging naisip ng mga tao ng sinaunang Babilonya na malaman. Ito ang eksaktong naisip nilang alamin. Sila'y mga matalinong tao at matatalinong mga ngalakal. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang kanilang lungsod ay naging pinakamayaman at pinakamakapangyarihang lungsod ng kanilang panahon sa malayong nakaraan. Wala silang mga paaralan o kolehiyo, gayunpaman, mayroon silang isang sentro ng kaalaman at isang napaka-praktikal. Sa gitna ng mga mataas na gusali sa Sa gitna ng mga mataas na gusali sa Babilonya ay isang lugar na nag-angat ng kahalagahan kasama ng palasyo ng hari, ang mga paaralan ng hari, at ang mga templo ng mga Diyos. Maaari mong mabatid ng kaunti ito sa mga aklat ng kasaysayan, marahil wala o kakaunti. Gayunpaman, nagkaroon ito ng malakas na impluwensya sa kaisipan ng panahon na iyon. Ito ang templo ng kaalaman kung saan ipinaliliwanag ang karunungan ng nakaraan ng mga voluntaryong guro at kung saan ang mga paksa ng popular na interes ay pinag-uusapan sa mga bukas na forum. Sa loob ng mga pader nito, nagkikita ang lahat ng mga tao bilang pantay-pantay. Ang pinakapayak na alipin ay maaaring magtalak ng walang panganib sa mga opinyon ng isang prinsipe ng hari ng paring bahay. Sa maraming mga dumadalaw sa templo ng kaalaman ay may isang marunong na mayaman na lalaki na tinatawag na Arkad, ang pinakamayamang lalaki sa Babilonya. Mayroon siyang kanyang sariling espesyal na silid kung saan halos bawat gabi ay may malaking grupo ng mga tao, may mga matatanda, may mga napakabata. Ngunit karamihan ay mga nasa gitna ng edad ang nagkatipon upang talakayin at talunin ang mga nakakanganyong paksa. Sa palagay natin, mas mainam na makinig tayo para malaman kung alam nila kung paano akitin ang mabuting kapalaran. Ang araw ay kakababa lamang ng parang isang malaking pula at nagliliyab na bola ng apoy sa gitna ng alikabok ng buhangin ng disyerto nang maglakad si Arkad patungo sa kanyang karaniwang lugar. 4 na pang lalaki ang nag-aabang sa kanyang pagdating, nakahiga sa kanilang maliit na kutsa na nakabalandre sa sahig, at mas marami pa ang dumadating pa. Ano ang ating pag-uusapan ngayong gabi? Tanong ng ating katuwaan pagkatapos ng maikling pag-aatubiling tinugon ng isang matangkad na manghahabi, tumayo bilang karaniwan. May isang paksa akong nais kong mapag-usapan ngunit aking kinakabahan na iparating sa inyo baka tingnan ninyo itong katawa-tawa, Arkad at mga kaibigan kong narito. Matapos siyang palakasin ni Arkad at tawagin ng mga iba, sinabi niya, ngayong araw, swerte ako dahil natagpuan ko ang isang pitaka na mayroong mga piraso ng ginto. Ang patuloy na pagkakaroon ng swerte ang aking matinding nais dahil sa pag-aakalang lahat ng mga tao ay nangangarap ng ganito. Kaya inirerekomenda ko na talakayin natin kung paano maakit ang mabuting kapalaran, upang makahanap tayo ng paraan kung paano ito maaring dumalaw sa bawat isa sa atin. Isang napaka-interesanteng paksa ang inihayag, komento ni Arkad, isang paksa na karapat-dapat pag-usapan. Para sa ilang tao, ang mabuting kapalaran ay tila isang aksidenteng pangyayari na parang aksidente lamang na maaaring dumating ng walang layunin o dahilan. Ngunit mayroong iba na naniniwala na ang nag-uudyok ng lahat ng mabuting kapalaran ay ang ating pinakamabubuting Diyosa, si Ashtar, na lagit-laging handang magbigay ng mga biyayang sagana sa mga taong nagpapakasaya sa kanya. Ano ang inyong opinyon, kaibigan? Maghanap tayo ng paraan kung paano maaring maakit ang mabuting kapalaran sa bawat isa sa atin. Oo, at marami nga. Sagot ng dumaraming grupo ng mga nagmamadaling tagapakinig. Pagkatapos ay nagpatuloy si Arkad, upang simulan ang ating talakayan,
hayaan muna nating marinig ang mga karanasan ng mga nasa ating gitna na katulad ng manghahabi na natagpuan o tumanggap ng mahahalagang kayamanan o alahas ng hindi kailangang magpuyat. May sandaling katahimikan kung saan ang lahat ay nanunod na nag-aasahan na may magtugon, ngunit walang sumagot. Walang sino man. Tanong ni Arkad, saan nga kaya naroon ang ganitong uri ng mabuting kapalaran? Sino ngayon ang mag-aalok ng mungkahing kung saan tayo magpapatuloy sa ating paghahanap? Ako ang gagawa, sagot ng isang mahusay na nakadamit na binata na tumayo. Kapag nagsasalita ang isang tao tungkol sa kapalaran, hindi ba't natural na ang kanyang mga kaisipan ay lalapit sa mga mesa ng sugal? Hindi ba doon natin madalas na makita ang maraming tao na humaharap sa Diyos sa pag-asa na sila ay pagpalain niya ng mga kayamanang salapi? Kapag siya ay nagpunta na sa kanyang upuan, may nagtawag, huwag kang huminto, ituloy mo ang iyong kwento. Sabihin mo sa amin kung napagpala ka ba ng Diyos sa mga mesa ng sugal. Pinabilang mo ba ang mga pako sa pula upang mapuno ang iyong pitaka sa gastos ng dealer? O pinayagan mo bang lumabas ang mga itim na pako upang maaga ng dealer ang iyong pinaghirapan? Sumali ang binata sa masayang tawanan, pagkatapos ay sumagot, hindi ko maiwasang aminin na tila hindi niya alam na naroon ako, ngunit paano naman sa inyo? Nakatagpo ba kayo siya sa mga ganitong lugar upang humadjas ng mga pako para sa inyo? Napakahalaga ng iyong simula, humirit ang ating kaibigan. Dito tayo nagkakatipon upang isaalang-alang ang lahat ng panig ng bawat tanong. Ang baliwalain ng mesa ng sugal ay tulad ng pagkaligtaan ng isang likas na saloobin ng karamihan ng mga tao ang pag-ibig na magtayan ng kaunting pera sa pag-asang mapanalunan ang maraming ginto. Ito ay nagpapaalaala sa akin ng mga karera kahapon, bula. Ay nagpapaalaala sa akin ng mga karera kahapon, bulalas ng isa pang tagapakinig. Kung madalas pumupunta ang Diyosa sa mga mesa ng sugal, tiyak na hindi niya pinapabayaan ang mga karera kung saan nag-aalok ng mas maraming kasiyahan ang mga gintong kalisya at ang mga tumitindig na kabayo. Seryoso ka ba, Arkad, nang sinabi niya sa iyo na magtaya ka sa mga abong kabayo mula sa Nineveh kahapon? Nakatayo ako sa likuran mo at hindi ko maipaliwanag ang aking nadarama nang marinig ko na tayaan mo ang abo. Alam mo rin naman tulad ng alam namin na walang koponan sa buong Assyria ang makakatalo sa ating minamahal na mga bayo sa isang patas na karera. Nagturo ba ang Diyosa sa iyo na tayaan ang mga abo dahil sa huling pagliko? Ang loob na itim ay matitisid at harang sa ating mga bayo kaya't mananalo ang mga abo at magtatamo ng isang di inaasahang tagumpay. Ngumiti si Arkad nang may pagpapatawad sa pang-uusig. Anong dahilan ang meron tayo upang isiping ganito kalaki ang interes ng mabuting Diyosa sa anumang tayan ng isang tao sa isang karera ng kabayo? Para sa akin, siya ay isang Diyosa ng pag-ibig at dangal na kagalakan niyang tulungan ang mga nangangailangan at gantimpalaan ang mga karapat-dapat. Hinahanap ko siya hindi sa mga mesa ng sugal o sa mga karera kung saan mas maraming ginto ang nawawala kaysa sa napanalo ng mga tao, kundi sa ibang mga lugar kung saan ang mga gawain ng tao ay mas karapat-dapat sa gantimpala sa paglilinang ng lupa, sa tapat na kalakalan, at sa lahat ng mga gawain ng tao. May oportunidad na kumita ng tubo sa kanyang pagsisikap. May oportunidad na kumita ng tubo sa kanyang pagsisikap at mga transaksyon. Marahil hindi palagi siya magiging pinapalad dahil minsan ay maaaring mali ang kanyang pagpapasya at sa ibang pagkakataon, ang mga hangin at panahon ay maaaring pigilan ang kanyang mga pagsisikap ngunit kung siya ay magpapatuloy, maasahan niyang madaragdagan ang kanyang tubo. Ganito ang dahilan dahil ang mga pagkakataon ng tubo ay palagi sa kanyang panig ngunit kapag isang tao ay nagsusugal, ang sitwasyon ay nagbubukas para sa mga nakabaligtad na dahilan sa mga pagkakataon ng tubo ay laging laban sa kanya at laging pabor sa gamekeeper. Inaayos ang laro na laging papabor sa gamekeeper. Ito ang kanyang negosyo kung saan inaasahan niyang magkaroon ng malaking tubo para sa kanyang sarili mula sa mga tayan ng mga manlalaro. Kakaunti lamang ang mga manlalarong nalalaman kung gaano katiyak ang tubo ng mga gamekeeper at gaano hindi katiyak ang kanilang mga pagkakataon na manalo. Halimbawa, tayo'y tingnan ang mga tayan na inilalagay sa kubo sa bawat pagbato. Tayaan natin kung aling panig ang magiging nangunguna, kung ito ay ang pula. Ang master ng laro ay magbabayad sa atin ng 4 na beses ng ating taya ngunit kung anuman sa iba pang 5 panig ang nangunguna, mawawala ang ating taya. Sa ganitong paraan, makikita natin na para sa bawat pagbato, mayroon tayong 5 pagkakataon na mawalan. Ngunit dahil ang pula ay nagbabayad ng 4 para sa isa,
mayroon tayong 4 na pagkakataon upang manalo sa isang gabi ng laro. Inaasahan ng Game Master na mapanatili niya para sa kanyang tubo ang 1/5 ng lahat ng mga barya na pastahan. Maasahan ba ng isang tao na manalo ng higit sa kadalasang pagkakataon laban sa mga porsyento na ganito na ayon sa mga ito ay dapat mawala ang 1/5 ng lahat ng kanyang mga pusta? Ngunit may ilang mga tao na nakakapanalo ng malalaking halaga sa mga pagkakataon, pakli ng isa sa mga tagapakinig. Tama ka, nagpatuloy ang aming CAD, na napagtanto ito. Ang tanong ay lumalapit sa akin kung ang perang nakakamit sa ganitong paraan ay nagdudulot ng permanenteng halaga sa mga mapalad na gaya nito sa aking mga kakilala ay marami sa mga matagumpay na lalaki ng Babylon. Gayunpaman, sa kanila ay hindi ko maituro ang isang solong tao na nagsimula ng kanyang tagumpay mula sa ganitong pinagmulan. Kayo na nagtipon dito ngayong gabi ay nakakaalam ng marami pang mga matibay na mamamayan natin. Sa akin, ito ay lubos na kawili-wili upang malaman kung ilan sa ating mga matagumpay na mamamayan ang maaaring magbigay-pugay sa mga gaming table para sa kanilang simula sa tagumpay. Ibigay ninyo ang inyong sasabihin pagkatapos ng mahabang katahimikan, isang wag ang nagtapat. Kabilang ba ang mga tagabantay ng laro kung wala kayong maisip na iba? Tugon ni Arcade, kung walang isa sa inyo ang makaisip ng sinuman pa, paano naman ang inyong mga sarili? Mayroon bang mga consistent na nananalo sa atin na nag-aatubiling sumangguni sa gayong pinagmulan para sa kanilang kita? Sinagot ng serye ng pagrarakrak mula sa likuran ang kanyang hamon na inaakay at kumalat sa gitna ng maraming tawanan. Mukhang hindi natin hinahanap ang magandang kapalaran sa gayong mga lugar gaya ng Goddess Frequency, patuloy niya, sa makatuwid, tuklasin natin ang ibang larangan. Hindi natin ito natagpuan sa paghahanap ng nawawalang pitaka, o sa paghahanap sa mga gaming table, patungkol sa mga karera, kailangan kong aminin na mas marami akong nawalang barya doon kaysa sa mga panalo ko. Ngayon, isipin natin ang ating mga kalakalan at negosyo. Hindi ba't likas na kung tayo ay magtapos ng isang mapapakinabang na transaksyon, ituring ito hindi sa magandang kapalaran kundi bilang makatarungang gantimpala sa ating mga pagsisikap. May kinalaman sa akin na inaakala na maaaring nating baliwalain ang mga biyaya ng Diyosa. Marahil, siya nga ay tumutulong sa atin kapag hindi natin pinahahalagahan ang kanyang kabaitan. Sino ang makapagmumungkahi ng karagdagang pag-uusap? Pagkatapos nito, isang matandang mangangalakal ang tumayo, pinakalangis na nag-aayos ng kanyang maamong puting kasuotan, sa iyong pahintulot, pinakamapagpala na Arcade at mga kaibigan ko, nag-aalok ako ng isang mungkahi. Kung tulad ng iyong sinabi, ating kinikilala ang ating sariling industriya at kakayahan para sa tagumpay sa negosyo, bakit hindi natin isaalang-alang ang mga tagumpay na halos natin naranasan ngunit hindi natin naabot, mga pangyayari na sana ay napakapakinabang. Sila ay magiging mga halimbawa ng biyayang kapalaran kung ito ay talagang naganap dahil hindi ito naibigay sa atin, hindi natin ito maaaring ituring bilang ating makatarungang gantimpala. Tiyak na maraming mga lalaki dito ang may gayong mga karanasan na ikwento. Narito ang isang matalinong pamamaraan na aprobado ni Arcade. Sino sa inyo ang mayroong magandang kapalaran sa inyong kamao ngunit nakita itong umiwas? Maraming kamay ang itinaas, kabilang ang kamay ng mga ngalakal. Tinukso siya ni Arcade na magsalita gaya ng iyong inirerekomenda na pamamaraan, nais naming marinig muna mula sa iyo. Nang masaya itong sumang-ayon, nagsimula siyang magkwento ng isang kwento na nagpapakita kung gaano kalapit ang magandang kapalaran sa isang tao at kung gaano ito bingi sa kanyang kakayahan na pahintulutan itong umalis ng walang pakialam, nang napakalaki ang kanyang pagkalugi at pangungulila mamaya. Maraming taon na ang nakalipas nang ako ay isang binatang kakakasal pa lamang at nagsisimula ng kumita ang aking ama ay dumating isang araw at mariin na hinikayat ako na pumasok sa isang pamumuhunan. Ang anak ng isa sa kanyang mga mabubuting kaibigan ay nakapansin ng isang ubod ng lupang hindi pinatubo malapit sa labas ng aming lungsod. Ito ay matataas pataas sa ilog kung saan hindi makakarating ang tubig ito. Nilikha ng anak ng kaibigan ng aking ama isang plano upang bilhin ang lupa. Itayo ang 3 malalaking gulong ng tubig na maaaring oprahan ng mga baka at dito'y itaas ang mga tubig na nagbibigay buhay sa matabang lupa. Kapag natapos ito, plano niya na hatiin ito sa maliit na mga piraso at ipagbilis sa mga residente ng lungsod para sa mga halamanan.
Hindi sapat ang ginto ang anak ng kaibigan ng aking ama upang makumplito ang ganitong proyekto gaya ko, siya ay isang binatang kumikita lamang ng kaunting halaga. Ang kanyang ama gaya ng aking ama ay isang tao ng malaking pamilya at maliit na kita kaya naisip niya na makahikayat ng isang grupo ng mga tao upang sumali sa pagpapatakbo ng proyektong ito. Ang grupo ay dapat maging 12. Bawat isa ay dapat may-ari ng pera at pumayag na magbayad ng 10 bahagi ng kanyang kita sa proyekto hanggang sa ang lupa ay handa ng ibenta. Lahat ay magbabahagi ng pantay sa kita batay sa kanilang pamumuhunan. Anak ko, sabi ng aking ama sa akin, sa iyong kabataan, ang lalim ng aking pagnanais na magsimula ka ng pagtatayo ng isang mahalagang ari-arian para sa iyong sarili, upang ikaw ay maging respetado sa gitna ng mga tao. Nais kong makita kang kumita mula sa kaalaman ng mga hindi mapanagot na pagkakamali ng iyong ama, ito ang pinakamasidi kong nais. Ama, tugon ko, ito nga ang aking pinapayo, gawin mo ang dapat kong ginawa sa iyong edad. Mula sa iyong kita, maglaan ka ng 10 bahagi upang ailagak sa mga mabubuting pamumuhunan. Sa 10 bahagi ng iyong kita at sa kung ano ito ay kikita, bago ka magtulad sa edad ko, makakalikom ka ng isang mahalagang ari-arian para sa iyong sarili. Ito ay mga salita ng karunungan. Angking hangad ko rin ang kayamanan ng aking ama, ngunit marami ang mga bagay na kailangan sa aking mga kinita kaya't nag-aalinlangan ako na gawin ang iyong sinasabi. Bata pa ako, may sapat na panahon, gayon ang aking iniisip noong nasa iyong edad ka. Ngunit tingnan mo, maraming taon na ang lumipas at wala pa akong nagsimulang gawin ang anumang simula. Iba na ang panahon ngayon, ama ko. Iiwasan ko ang iyong mga pagkakamali. Nasa harap mo ang pagkakataon, anak ko. Ito ay nag-aalok ng pagkakataon na maaaring magdulot ng kayamanan. Ipinamamanhik ko sa iyo, huwag mag-atubiling humarap. Pumunta ka sa anak ng kaibigan ko bukas at makipagkasundo sa kanya na magbayad ng 10 bahagi ng iyong kita sa pamumuhunan na ito. Pumunta ka kaagad bukas, sapagkat ang pagkakataon ay hindi naghihintay para sa sinuman. Ngayon, nandito ito, mamaya, wala na, kaya't huwag magpahuli. Bagamat labag sa payo ng aking ama, nag-aalinlangan ako. May magaganda at bagong mga kasuotan na dala ng mga mangangalakal mula sa silangan. Mga kasuotang napakayaman at maganda na hindi namin maiwasang naisin na bawat isa sa amin ay magkaroon. Kung pumayag ako na magbayad ng 10 bahagi ng aking kita sa negosyo, kailangan naming ipagkait sa aming mga sarili ang mga ito at iba pang mga kaligayahan na matindi naming pinapangarap. Ikanyo lang ko ang pagdedesisyon hanggang sa maging huli na ito, at labis kong pinagsisihan ito mamaya. Ang proyektong ito ay nagpakita na mas magiging mapakinabang kaysa sa anumang inihasik ng sinuman. Ito ang aking kwento na nagpapakita kung paano ko pinahintulutan ang magandang kapalaran na umiwas. Sa kwentong ito, nakikita natin kung paano naghihintay ang magandang kapalaran para sa taong tumatanggap ng pagkakataon, komento ng isang kayumangging lalaki ng disyerto. Sa pagtatayo ng isang ari-arian, dapat laging may simula. Ang simula ay maaaring ilan. Sa pagtatayo ng isang ari-arian, dapat laging may simula. Ang simula ay maaaring ilang pirasong ginto o pilak na inihihiwalay ng isang tao mula sa kanyang kita sa kanyang unang pamumuhunan. Ako mismo ay may-ari ng maraming kawan. Ang simula ng aking mga kawan ay nagsimula noong ako ay isang bata pa at binili ko gamit ang isang piraso ng pilak ang isang batang guya. Ang pagtatatag sa unang yugto sa pagtatayo ng ari-arian ay tulad ng kapalaran na maaaring dumating sa sinuman. Sa lahat ng mga tao, ang unang hakbang na nagpapalit sa kanila mula sa mga taong kumikita mula sa kanilang sariling gawain tungo sa mga taong kumukuha ng mga kita mula sa kanilang mga ginto ay mahalaga. May ilan na swerteng nakakagawa nito ng bata pa kaya't naunahan nila sa tagumpay sa pera ang mga taong gumagawa nito ng huli o ang mga malas na tulad ng ama ng mga ngalakal na ito na hindi kailanman gumagawa nito. Kung kinuha sana ng aming kaibigan na mga ngalakal ang hakbang na ito sa kanyang maagang pagkabata nang dumating sa kanya ang pagkakataon ngayon, siya ay magiging pinagpala ng marami pang mga bagay sa mundo. Kung ang magandang kapalaran ng aming kaibigan na tagapagtahi ay magdulot sa kanya na gawin ang hakbang na ito sa ngayon, ito nga ay magsisilbing simula lamang ng mas malaking kabutihang kapalaran. Salamat. Gusto ko rin magsalita, sabi ng isang dayuhan mula sa ibang bansa. Ako ay isang Sir Ian. Tuldok. Ako ay isang Sir Ian, hindi gaanong maalam sa inyong wika.
Gusto kong tawagin ang kaibigang mangangalakal ng isang pangalan. Marahil ay hindi ninyo ito itinuturing na magalang na pangalan, ngunit nais ko pa ring tawagin siya ng ganoon. Ngunit, patawad, hindi ko alam ang inyong salita para dito. Kung sasabihin ko ito sa Suryano, hindi ninyo mauunawaan. Kaya't sana'y may magiting na Ginoo na sabihin sa akin ang tamang pangalan na tinatawag ninyo sa taong nagpapalipas ng mga bagay na maaaring mabuti para sa kanya. Procrastinator. Sigaw ng isang tinig. Yan siya. Sigaw ng Sir Ian, pinag-akma ang kanyang mga kamay ng masaya. Hindi niya tinatanggap ang pagkakataon kapag dumating ito, naghihintay siya. Sinasabi niya, marami akong gawain ngayon, mamaya na ako makipag-usap sa iyo. Ang pagkakataon, hindi maghihintay para sa ganyang mabagal na tao. Iniisip niya, kung ang isang tao ay nagnanais maging maswerte, siya ay gagalaw agad. Ang sinumang hindi agad kumilos kapag dumating ang pagkakataon, siya ay isang malaking procrastinator tulad ng ating kaibigang mangangalakal. Ang mangangalakal ay tumayo at ngumiti ng magalang bilang tugon sa pagtawa. Ang aking paghanga sa estranghero sa loob ng aming mga pinto na hindi nag-atubiling magsalita ng katotohanan. At ngayon, hayaan nating makinig ng isa pang kwento ng pagkakataon, sino ang mayroon sa atin ng isa pang karanasan na maibabahagi? Nagtanong si Arcad. Ako, sagot ng isang lalaking nakadamit ng pulang kasuotan sa gitna ng kanyang edad na katamtaman. Ako ay isang bumibili ng mga hayop, karamihan sa mga kamelyo at kabayo. Minsan, ako rin ay bumibili ng mga tupa at kambing. Ang kwento na ihahayag ko ay magpapakita ng katotohanan kung paano dumating ang pagkakataon isang gabi nang hindi ko ito inaasahan, marahil para sa dahilan na ito ay pinabayaan ko itong umalis. Sa inyo na ang magpapasya. Pagbalik ko sa lungsod isang gabi matapos ang nakakapagod na 10 araw na paglalakbay sa paghahanap ng mga kamelyo, ako ay lubhang nagalit na makita ang mga pintuan ng lungsod na nakasara at nakakandado habang ang aking mga alipin ay nagtayo ng aming tolde para sa gabi na walang masyadong pagkain at walang tubig. Nilapitan ako ng isang matandang magsasaka na tulad naming natagpuan ang kanyang sarili sa labas ng pinto. Kagalang-galang, sambit niya sa akin, sa iyong hitsura, aking tinatayang ikaw ay isang bumibili. Kung ganun, nais kong ibenta sa iyo ang pinakamahusay na kawan ng mga tupa na bagong dumating. Sa kasamaang palad, ang aking mabuting asawa ay may sakit na mahigit sa lagnat. Dapat akong bumalik ng agad, ngunit bilhin mo ang aking mga tupa upang ako at ang aking mga alipin ay makauwi kaagad. Sa dilim, hindi ko makita ang kanyang kawan. Ngunit sa pamamagitan ng pagdurugo ay natanto ko na kailangang malaki ito sa pagkakapagod na 10 araw na naghahanap ng mga kamelyo na hindi ko mahanap. Natuwa akong makipagtawaran sa kanya sa kanyang pag-aalala, siya ay nagtakda ng isang napakamakatuwirang presyo. Tinanggap ko ito nang may alam na ang aking mga alipin ay maaaring magtulak ng kawan sa pamamagitan ng mga pintuan ng lungsod sa umaga at magbenta ng may malaking tubo. Matapos ang tawad, tinawag ko ang aking mga alipin upang magdala ng mga sulo upang mabilang ang kawan na sinabi ng magsasaka na may 900. Hindi ko ipapasan sa inyo, mga kaibigan, ang isang paglalarawan ng aming mga suliranin sa pagtatangkang bilangin ang napakaraming nauuhaw at magagalit na mga tupa. Ito ay naging isang imposibleng gawain kaya't sa ganang akin ay diretsahang ipinaalam ko sa magsasaka na bibilanggan ko ang mga ito sa liwanag ng araw at babayaran ko siya pagkatapos. Pakiusap ng napakagalang na Ginoo, pinilit niyang bayaran ako ng 2/3 bahagi ng presyo ngayong gabi para makapaglakbay na ako. Iiwan ko ang aking pinakamatalino at edukadong alipin upang tumulong sa pagbilang sa umaga. Siya ay mapagkakatiwalaan at sa kanya mo mababayaran ang natitirang halagang. Maraming salamat sa pagsubaybay ng The Richest Man in Babylon ni George S. Clason. Huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa mga magagandang kwento dito lang sa Life Basics.